Sa'yo ko mas nakilala si Dr. Joe Premier at writings niya, ma'am. March nakita ko ate ko na nanonood, kaya noong September nanood rin ako. Sa awa ng Diyos, LPT na po kaming dalawa. Congratulations po and praise God. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. And here's another topic that you should know before taking the board exam para sa mga March 2025. At dito nga po yung mga pinapanood nyo sa akin, mga pabaon na po yung mga binibigay ko na sigurado magagamit nyo po sa pag-board nyo. At ganito lang naman talaga ang tanungan kapag Prof Ed. Alam mo yung tipong may sakit ka na eh. Parang yung nagkakaroon ako ng energy pag ganito yung mga nababasa mo, di ba? Nakaka-inspire. Nakaka-motivate. Maraming salamat po. Okay. In introducing a new lesson, what is Teacher Nika trying to determine when she relates a past lesson to a new lesson? Okay, sa pag-introduce daw ng bagong aralin, ano yung tinatry ni Teacher Nika na i-determine, malaman, kung nire-relate niya yung nakaraang lesson sa new lesson? A. Learning style in knowing. B. Learner's knowledge base. C. Learner's curiosity to know a new lesson. D. Learner's motivation to know more. What is your answer? If you already know the answer, comment na po. At para sa mga hindi pa alam o hindi sigurado, pag-aralan natin yan. Okay, mag-rationalize tayo. Letter A, learning style in knowing. Kaya nyo ba nire-relate yung nakaraang lesson is para malaman niya kung ano learning style ng mga estudyante niya? Letter B, learning knowledge base. Ibig sabihin, nire-relate niya yung dating lesson sa panibagong lesson para matulungan yung teacher na malaman niya kung ano na yung alam ng mga estudyante. And this is essential in building connection between prior knowledge and new concept. Letter C, learner's curiosity to know a new lesson. So, nire-relate niya ba yung past para ma-curious yung mga bata? And letter D, learner's motivation to know more. Para daw ma-motivate yung mga bata na mas may malaman. So, what is your answer? Sabi ko nga, ang Prof Ed, madali lang talaga siya. Huwag mo lang kakalabanin yung mga choices. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Minsan kasi nalilito tayo sa mga choices, tama? Okay, the answer here is letter B. Yes. Bakit? Pag sinabi nating knowledge base, ito na yung alam ni student. Ito na yung natutunan niya. At bakit ito makakatulong? Diba nga sa atin, diba may mga lesson na dapat alam mo muna yung ngayon bago mo matutunan yung para sa susunod na linggo or susunod na lesson. It means connected sila. Diba? Yung mga lesson kasi connect sila. Once is student, naintindihan niya yung past lesson, natatandaan niya pa, madali siyang makaka-relate sa new lesson. That's why the answer is letter B, learner's knowledge base. At yun lamang po. Thank you po.